lahat ng mahagip ng aking camera ay papakita ako sa inyo. Halina at samahan niyo ako dito sa aking pag-iikot sa abroad. Ayan ang buhay ng mga ibon dito. Hindi mahirap. Pagkatapos ang dates ay namumunga na. Dahan-dahan nang nakakaroon ng mga bulaklak. Mayroon akong nadaanan na kamatsili na punong-puno ng bulaklak. Namumunga na rin sa tag-init. At ito ang metro station o train. Napakaraming bike na nagpaparking dito sa labas. Pagkapasok ko ay sasakay ako ng hagdanan na umiikot. Pagkatapos ay sasakay ako ng escalator na pahiga. Dito ay sasakay na naman ako ng pangalawang tren papunta sa aking trabaho. Dito ako sa papasok sa may bandang uluhan. Ngayon ay bababa na ako sa train para papunta sa hindi ko alam ang aking sasabihin. Ngayon ay sasakay na naman ako ng dalawang escalator pataas simula dito sa ilalim ng lupa. At bago ako lumabas, ay pupunta muna ako sa CR. Pagkatapos kong mag-CR, ay tinignan ko muna ang aking gugwapuhan. Bago nga tayo lumabas, ay kailangan ihanda yung ating card para i-punch dito sa exit. Pagkatapos kong lumabas, ay kailangan ko na naman sumakay ng escalator na pahiga habang ako ay lumalakad. Habang ako ay naglalakad, ay mayroon akong nakita na maitim na tao doon sa unahan. At ito, yung pangalawang escalator na pahiga, talagang nakakamangha. Kasi dapat lalakad na lang tayo, ay kailangan pa tayong sumakay sa nakahigang escalator. At pagkatapos ng dalawang escalator, ay sasakay na naman ako ng escalator na pataas 2 piraso. Pwede tayong gumamit ng elevator, pero gagamitin natin ang escalator na paakyat. At pagkatapos ng isang escalator na paakyat, ay mayroon na naman itong isang escalator. Ito na yung last papunta sa bus na libre. Ayan na, naghihintay na yung bus ng ating sasakyan. Siyempre, bago tayo pumasok sa bus, ay kailangan i-punch natin yung ating card. Kasi libre lang ito, wala tayong babayaran kahit piso. Kasi ito ay shuttle ng train na ating sinakyan. At pagkatapos ng 1 minuto, ay ito nga, umalis na yung ating bus na sinakyan. At ang iyong nakikita, ayan ay hospital na napakaganda dito sa bansang Qatar. Sinakyan natin na bus ay walang tambutso dahil yun ay electric bus. Katapos ng 20 minutes na biyahe ay maglalakad ako papunta sa aking trabaho. Ang ipil-ipil dito ay normal na namumuhay. Ito yung kahoy na nasa Pilipinas, pero dito sa bansang disyerto ay normal lang na nabubuhay din kahit sobrang init. Dito nga ay maglalakad ako sa napakaraming sasakyan, pero kung mapapansin nyo, wala kayong motor na makikita dito sa bansang ito. Kasi bihira lang ang nakamotor dahil puro naka 4 wheels ang mga tao dito dahil sa sobrang yaman nila. Dahil nga sobrang aga ay pumunta muna ako dito sa part na ito. Naglakad ako mula dito at dito ako dumaan. Diyan sa yan, na linya na yan. Hanggang doon, papunta doon. Diyan ang aking nilakad papunta dito sa aking trabaho. Pero bago ang lahat, tatambay muna ako dahil napagod ako sa kakatravel at sumakit ang aking ulo. Mapapansin nyo, ang tulay dito ay napakaganda na maistruktura at walang nakatira sa ilalim ng tulay. Hindi katulad sa Pilipinas, mayroon nang nagtatayo ng building o baro-baro sa ilalim ng mga tulay sa Pilipinas. Talagang napakadumi. Dito napakalinis, wala kayong makikita ng mga bangaw at mga alam nyo na yun. At dito sa part na ito ay mayroon silang tambayan dahil sa paghapon ay pwede ditong mag-jogging. At pag ikaw ay napagod ay pwede kang umupo dito. At makikita natin dito ay mayroon silang kalatsutsi na tinatanim at manamumulaklak na ito mga kaibigan. Ito mapapansin nyo, ang bawat paligid ay napakalinis. Kasi mayroon silang nilalagay na basurahan at kailangan doon mo itapon ang iyong mga basura. Ito mapapansin nyo, ang talbos dito or kamote ay ginagawa lang nilang halaman. Hanggang doon sa dulo na walang hanggang ay napakaraming kamote. Muna nagpalipas ako ng oras dahil 30 minutes pa bago ang aking trabaho. Kaya dito muna ako tumumbay at in-enjoy ko muna at inamoy-amoy ang mga bulaklak na nagagandahan.
Ito pa, yung isang pugad. Kaso walang inahin dito na nandito. Ayan oh. Ito pa mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Ang isang pugad na mayroon inakay. Nandyan sa ibabaw oh. Ayan. Hindi nyo makita no. Kapali pa rin natin para makita nyo. Para makita ng ating mga views eh. Oh, ayan. Diba? Mayroon mga inakay dito. So pasensya na. Sorry, pinakita ko lang sa inyo. Pasensya na sa istorbo. Alis muna ako at papunta ko sa aking trabaho. Nandun siya oh. Babalik yan. So ayun mga kaibigan, grabe, medyo napagod ang iyong vlogger. Ano, pwede na ako mag-vlogger no? So, kaway-kaway sa ating mga OFW dyan na nandito sa abroad. Ayan, medyo maaga-aga yung aking dating dito. Sinadya ko talaga para ako makagawa ng video. Alam nyo ba na ang aking trabaho ay 12 hours? Pero gumagawa tayo ng paraan para makapag-vlog. Dahil si YouTube ay tutulungan niya tayo para tayo ay sumahod habang tayo nasa Pilipinas. Kayong mga OFW, habang kayo nasa abroad, mag-vlog kayo. Bakit? Pag umuwi tayo sa Pilipinas, ay pwede tayong sumahod sa YouTube at pwede tayong mag full time. Diba? Ganun, mindset ba? Mindset. So sa aking mga followers at subscriber, thank you kahit dalawa lang kayo, 4, 3. Kung kayo ay mag-subscribe sa aking YouTube channel, yan po ay napakalaking tulong, syempre. So ito, papasok na ako sa aking trabaho. Ginagawa ko lang libangan yung aking pag-vlog. At least, mayroon tayong future at darating ang panahon na mag-full time vlogger tayo. Doon ako sa bukid, titira sa pinakatuktok ng Mount Arayat. Nandoon ang aming lupa na nagkakahalaga ng 1 billion and 7 hectares in pesos and dollars. So, ayun mga kaibigan, ako muna ipapasok. 12 hours yan. Simula sa umaga hanggang sa alas 11 ng gabi yung aking trabaho. Nakatayo, focus sa paggawa ng bulaklak dahil umaabot ng 300 to 500 na bouquet ang aming ginagawa at fresh flower lahat ng aming ginagawa. Yun po yung aking trabaho dito sa abroad. Kaway-kaway at shout out sa ating mga kapwa abroad.